Okay. For many years after the saints settled in Utah, the call continued for church members all over the world to gather to that area. However, so nagpatuloy pa rin silang sinabihan na mag-gather doon. Tuloy-tuloy lang mag-gather doon sa Salt Lake. Yan. However, that phase of the gathering has now ended. The church members are counseled to gather to the stakes of Zion wherever they live, in an area conference held in Mexico City in 1972. So yun, yung pagsasama-sama nila hanggang dito sa Salt Lake, sinabi ng 1972 sa conference held sa Mexico City na yung mga members, since yung mga member, di ba, nag-spread out na kung saan yung state nila, doon lang sila. Doon sila mag-gather. Like tayo, kapag may state conferences or district conferences, diba, nag-gather tayo para sa pagdinig ng lesson or yung counsel sa atin ng prophet. Ayan. Sige, sabi dito, the revealed words speak of there being congregations of the covenant people of the Lord in every nation, speaking every tongue and among every people when the Lord comes again. Yan. So, ibig sabihin dito, kanya-kanyang lahi, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang, hindi yung tayo na nandito, pupunta pa tayo doon kunwari, saan ba? Sa Taiwan, kunwari, para doon lang, di ba? So, ang sabi, gathering of Israel, na nangyayari to sa sarili din nating bansa, sa sarili nating states. Okay? Yan. Ito. In place of gathering for the Mexican saints is in Mexico, the place of gathering for the Guatemalan saints is in Guatemala. Ito yung sinasabi ko. Kapag Korean ka, sa Korea. Pag sa Philippines, paano pag nag-migrate ka sa ibang place? Hindi, kung nasaan ka nga. Ay, ganon. Halimbawa, kunwari, nag-migrate si Maureen, nag-migrate na sa Europe. Kunyari, sa Italy, doon na siya sa Italy. Si Jen, sa Dubai, doon na siya sa Dubai. Pero kung saan yung may malapit. Ayan. In April 1973, President Harold B. Lee, the 11th President of the Church, quoted those words in General Conference. In doing so, he, in effect, announced that the pioneering phase of gathering was now over. The gathering is now to be out of the world into the church in every nation. Yan. So, nag-stop na doon yung gathering na yung palipat-lipat na lugar, yung mga nangyari dito. So, kung saan, doon lang sila mag-gather. Sige, ito tanong. What conditions in the church brought about the change that members should gather in their own nations rather than to a central location? Ulit? At what condition? Ano bang condition ng church na naghatid ng pagbabago sa mga members na hindi na tayo kailangan pumunta pa doon sa lugar na kung saan doon sa malayo o na dito na lang, imbis na pumunta pa tayo doon dito na lang. Ano yung mga pagbabago na yun? Yung nagtayo lang sa iba't ibang lugar ng simbahan, ng temple. Yan, tama. Eksakto. Ito yung time na meron na tayong mga as members sa simbahan, katulad tayo dito sa Pilipinas, hindi na tayo basta kumbaga meron na rin tayo sapat na pondo or sapat na panustos para makapagpatayo ng chapel dito or ng temple at dito na tayo magsama-sama. Okay. One purpose of gathering to a central location during the pioneering phase of the church was so members could strengthen each other and find refuge and protection from the world. How are these same purposes fulfilled by gathering to the states of Zion today? Sige, basahin natin sa Doctrine and Covenants section 115 verses, section 115 verse 6 pala. Verse 6. Contact. Okay. Ang buhay. 6.
At ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Siyon at sa kanyang mga istaka, ay maaaring maging isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot sa panahon ito ay ibubuhos ng walang halo sa buong lupa. Yan, sige. So, naintindihan niyo naman yung binasa, di ba? Ano ang mapipili nyo? Ngayon meron tayong na tinatawag na state na kung saan ano ba yung dinudulot niya sa atin. Ano ba yung sinabi dyan na dinudulot ng state, May? Sa mga miyembro. Kanlungan mula sa bagyo. Yan. Ito yung natin pag tayo ay nangangailangan